Naku po, mabigat to, matinding pagtatalo. Matindi to, windang ang lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Gloria Macapagal o si GMA, konektado di umano dito sa mga ex-Marines. Itong 80... Ayan ha, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na mapapakinggan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon dito sa video na din to ha. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros. At isa dyan si Coach Oli. Pagpatuloy natin. ex-Marines. Simulan po natin dito talagang matindi itong pagtatalo ni Claire at saka ni Defensor. Malalim na. Nagkakapersonalan na. Ito. Bigyan natin ng komentaryo. Maanghang ang sagot ng Malacanang sa mga paratang ng dating mamabatas na si Mike Defensor matapos itong sabihing may susunod pang batch na mga marinong magbubulatlat ng kanilang nalalaman kaugnay ng umano'y male-maletang kickbackan para sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin. Ito si Auntie Claire, talagang gamit na gamit siya sa mga panahong ito. Kasi sa totoo lang, no, para sa akin, pagiging spokesperson niya is napakalayo. Napakalayo sa pagiging spokesperson. Kasi hindi naman ganyan yung spokesperson, 'di ba? Hindi ganyan. So parang ang nangyayari sa kanya is siya yung talagang parang katayuan niya diyan, siya talaga yung makikipagbasagan sa kung sino ang gustong kumontra o bumanat sa administrasyon. Ayan talaga ang kanyang magiging trabaho. 'Di ba? Yun na naging kulang sila sa kanila noon. Syempre, sa administrasyon daming bumabanat, 'di ba? Hindi sila nagsasalita kasi wala silang katulad ni Auntie Claire. Ngayon, nandiyan na si Auntie Claire, kumbaga, siya yung sasalo niya. Siya yung parang makikipag-rebuttal, parang sa flip-top. Siya yung magre-rebat. No? Kasi para sa akin kung spokesperson, malayo na. Kayo mga katunay, sa tingin nyo ba malapit pa rin sa pagiging spokesperson? Kasi ang spokesperson, iba naman kasi yun eh. Kasi sabi ko nakita ng administrasyon, hindi naman ganyan eh. Di ba yung spokesperson nila? Talagang ito talaga is natataon talaga na magagamit talaga si Auntie Claire dahil yan naman talaga ang forte niya. Siyempre, vlogger din si Auntie Claire, di ba? Oh, alam din niya yan. Ang motibo. Ayan. Ito si Auntie Claire, no? Hindi mo malaman kung ito ay tagapagsalita ng Pangulo o vlogger. Sa bagay, vlogger, saan ba napulot to? Di vlogger, di ba? I mean, hindi ko po iniinsulto ang mga vloggers dahil vlogger din ako eh. No? Pero syempre, kung bagat sa ilalagay mo sa lugar yung iyong pagsasalita. Parang di ba? Hindi ka pupunta sa isang format. Kasi sa totoo lang, no, tama naman si Coach Oli, ilalagay sa lugar din. Kasi hindi na pagbablog yan eh. Kung vlogger, maiintindihan mo. Siyempre, alam naman natin, pag vlogging, di ba? Alam naman natin yun. Pero kasi, spokesperson ka eh. Di ba? Dapat medyo meron kang breeding ng konti. Di ba? Kumbaga, sinasabi ko nga kanina is napakalayo na sa pagiging spokesperson ang kanyang ginagawa. Kasi dapat ang spokesperson, yan na naghahatid na kung ano ang gustong ipahayag ng Pangulo, iparating ng Pangulo sa mga tao, mga plano ng Pangulo, kung ano ba ang na-achieve ng Pangulo sa mga ginagawa niya, 'di ba? Para ihatid sa mga hindi yung ganyan na parang nakikipag-flip top ka sa mga bumabanat sa iyo. 'Di ba? Parang ganun. Halimbawa, wedding ng naka-shorts. Or hindi ka naman magpupunta sa basketball court na naka-Amerikana, 'di ba? So bilang bilang tagapagsalita ng Pangulo, itong si Auntie Claire parang dapat umasta siyang abogado kaysa atakdog eh. Umasta siyang abogado kaysa alam mo, nabanggit nga sa akin yung dating hindi ko na babanggitin yung pangalan na dating konektado sa PCO. Sinisira nito ang imahe ng PCO. Talagang ibinaba niya to the level na parang atakdog na lang. Di ba? Bakit siya magagalit kay Defensor
kung sinasabi ni Defensor na marami pang lalabas na ebidensya at marami pang lalabas na mga Marines, and so what? Kung talagang, kahit naman sa amin sinabi ni Atty. Baligod, ito lilinawin ko sa inyo 103 po na mga pulis, army, marines, at kung ano-ano pang uniform men ang tao ni Saldico. Kaya nga sabi ko kanina kay Atty. Baligod, may matindi ito. Hindi mo talaga maitatago yung ganitong baho. So hindi naman siguro para magsinungaling yung mga yun. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing sige, totoo yung mga sinasabi nila, pero ano nga yung pruweba para sila ay magsinungaling? Ano yung pruweba na lalabas sila ng ganyan para ipahamak yung sarili nila? Kasi alam naman nila yung magiging resulta ng mga ginagawa nila kung sila ay nagsisinungaling. Lalabas sila, magpapahayag sila ng laban sa nilalabanan nila. 'Di ba? Tapos nagsisinungaling. Sila din ang mapapahamak. 'Di ba? At kung magsasalita sila ng ganyan, is delikado talaga yung sarili nila. Maaari silang makulong, 'di ba? Isa hindi natin mabanggit kasi baka hindi naman gawin. 'Di ba? Hindi naman gagawin. 'Di ba? Ba't nila ipapahamak? Lalong-lalo na syempre alam naman natin kung sino ang may control ng mga panahon na 'to ngayon. 'Di ba? Ang dami niyan maglilik at maglilik yan. Hindi mo makokontrol yan. 103, so 100 plus, nagdi-deliver ng mali-maleta. Siyempre magtataka yung mga yan. Saan ba galing? Tatandaan po natin. May mga sinumpaan po itong ating uniform men. Di ba? So, marami dyan, ang loyalty talaga, nasa taong bayan. Bakit mo sinisira yung nagsasalita ng katotohanan? Dapat, tingnan mo muna. Pambira to si Claire para talagang Sa bagay, saan ba siya kumukuha ng pera? Diba? Sino man nagpapasahod sa kanya? Yung presidente. Pero dapat naman nilulugar mo ang iyong pag-i-explain. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Ayan. Diretsuhin mo na. Tao ni GMA. Di si Defensor, ba't di mo ba diretsuhin? Ito problema kay Claire Di ba isang binanggit niya kahapon? Alam namin kung sinong nagsundo, ganyan-ganyan doon sa mga Marines. Inamin naman sa amin ni Atty. Baligod. Pumiram siya ng kotse kay Defensor dahil wala naman siya. 18 yan, siyempre, saan sasakay? So, ano ngayon? Kung pinahiram ni Defensor. Kasi dito, name drop na siya Di ba? Parang pumipitik-pitik. Pati si Gloria. So, sinasabi nito, alin na ito, si Gloria konektado sa Marines. Kasi pwede naman si ang banatan niya lang, si Defensor. Parang sinabi pa niya na si dating tao ni Miriam. Ba, malalim ang hugot mo, Claire. Kung malalim ang hugot mo, I think you should be professional. Pakalanan mo. Hindi pero believe din ako dyan kay Auntie Claire. Kahit pa paano. Kita mo sa dami ng dapat niyang salagin, talagang siya lang mag-isa ang sumasalag. Di ba? Talagang siya, kumbaga matapang, isang magiting na bayani ng administrasyon. Totoo yan. Parang gano'n ang dating ni Auntie Claire. Siyempre, kumbaga sinasalag niya lahat yan 'Di ba? Siya ang sumasagot, siya ang nagpapaliwanag, siya ang bumabanat, 'di ba? Parang siya yung presidente. Kasi para kung iisipin mo, 'di ba dapat yung sinasabi ng presidente, yun ang sinasabi ng spokesperson. Kung iisipin mo na gano'n, yun ba yung sinasabi ng presidente? 'Di ba kasi parang cheese pill pa. Sabihin, si Defensor ng mga niyan, siguro, ganyan. Parang nangyayari nun, chini-chismis naman ni Auntie Claire dyan. Di ba? Parang ganun. Di ba? Kasi kung yung sinasabi niya, sinasabi ng Pangulo. Kasi, eto sa tingin ko, hindi na sinasabi ng Pangulo. To, sarili niya ng konklusyon yan Hindi, totoo yan. Sarili niya ng konklusyon sa sarili niya yan. Siya na mismo ang niyan. Siya na mismo nag-iisip niya, siya na mismo ang nagsasabi niyan. Hindi na rito kaano ang Pangulo. Hindi na alam ng Pangulo kung ano yung sinasabi niya. Kumbaga, siya na yung bahalang mag-freestyle sa sarili niya. Kumbaga, siya na yung bumabanat. Huwag yung paduda. Huwag yung paduwag. Di ba? Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue,
Something's fishy. Hindi na pinalawig pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sino ang tinutukoy niyang operator sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero malaki ang papel ni Defensor sa administrasyon ni GMA. Nagsilbing cabinet member si Defensor at namuno sa Housing at Environment Departments hanggang sa umakyat ito bilang Presidential Chief of Staff ni Arroyo. Noong 2006, inilabas ni Arroyo ang Administrative Order No. 138 So hindi niya pinangalanan, tingnan niyo yung style ha. Hindi niya pinangalanan, pero pinangalanan ng bilyonaryo. Ba't di mo pa pangalanan? Kasi ganun din naman yun eh. Parang doon na rin naman kasi tumutumbok yun. Kahit hindi niya pangalanan, pinangalanan ng bilyonaryo, yun na rin yun. Ayun nga yung sinasabi nga ni Coach Oli. Bakit hindi mo pa rektahin yung tao kung merong karerektahin? Yun ang kulang kay Auntie Claire. Nagbibigay siya ng blind item. Kita mo pa rin showbiz. Kumbaga sa thumbnail, kailangan, ano yan eh, kumbaga sa thumbnail, palaisipan. Di ba? Kailangan yung subaybayan yan. Si Auntie Claire talaga, may vlogger talaga. Or tao mo yung mga media. Hindi mo dediretsuhin, pero dediretsuhin ng media. Style nyo, bulok. Hindi ko sinasabing kasalanan to ng media, ha? Pero, buti pa yung media, may lakas ng loob, pangalanan. Oh. Ha? kung saan kasama sa trabaho ni Defensor ang pagiging presidential advocate na dapat protektahan ang presidente mula sa mga puwersang naisiraan ang administrasyon. May role din noon si Defensor bilang isang presidential communicator kabilang ang responsibilidad na gumawa ng desirable public face o image ng presidente. Sa tingin ng palasyo, posibleng motibo sa alegasyong suhulan ay para i-discredit ang kredibilidad at integridad ng ICC. Naglabas Teka muna. Okay? Ang motibo raw ni Defensor, tingnan yung mabuti ha, ang motibo raw ni Defensor ay para siraan ng ICC. At ang sabi mo, Auntie Claire, parang something's fishy. Something's fishy. Nilayo mo kay Bongbong Marcos. Nakita niyo yung style? Di ba ang sinabi nitong mga Marines, nag-deliver din sila sa Ilocos Norte. Nag-deliver din sila sa bahay ni Bongbong Marcos. Nag-deliver din dyan sa Malacanang. Hindi, yun naman talaga, Coach Oli. Kailangan ilayo talaga ang issue. Siyempre, that's his work. Yun ang trabaho niya. Huwag ka na nga mag-English, BT. Tapos, ang ibinibintang mo ngayon, ang gusto mong pag-usapan, yung paninira ni Defensor para dun sa ICC. In short, hindi mo tinanggi, hindi mo dininay, or hindi ka nagbigay ng ebidensya o explanation na hindi tumatanggap ang presidente ng maleta. Yun ang gusto naming marinig. Alam mo kung ba't gusto naming marinig yun? Kasi sinabi sa amin ni Attorney Baligod, makinig po kayo dyan, inaantay namin yung sagot nila. Inaantay naming itanggi nila. Pag itinanggi nila, ilalabas namin yung prueba. Nagigets mo? Itanggi nyo. Itanggi nyo na hindi nag-deliver dyan sa lugar sa Malacanang. Hindi nag-deliver dyan sa bahay sa Forbes Park. Hindi nag-deliver sa Ilocos Norte. Dyan sa Paway. Diba? Na magkaalaman. Bakit dinala mo sa ICC? Una, wala kaming pake dyan. Hindi sa walang pake, pero ang issue dito, tagapagsalita ka ng Pangulo eh. Oo. Di ba? Total, dinidefend mo yung Pangulo. I-defend mo ng ayos nang hindi mo kami nililigaw. Kumbaga, dire-diretso na. Tapos sasabihin mo something's fishy. Talagang something's fishy. Bakit magdi-deliver ng maletang pera 3 times a week? Grabe, no? 3 times a week? Kung totoo man yan, grabe. Kawawa talaga yung sambayan ng Pilipino. Mantakin mo, di ba? Pera kasi ng sambayan ng Pilipino yan eh. Kaya di ba, sinasabi ko nga rin dito, kaya napakarami talagang tumatakbo sa politika. Kasi yan yung pinaka-easy money talaga. Di ba? Kung ikaw manalo kang may posisyon dyan sa politika, sigurado yan, instant millionaire ka. Kung ikaw, gagawa ka ng katarantaduhan. Pero kung hindi ka gagawa ng katarantaduhan at kung ano ka talaga, makatao ka talaga, hindi ka yayaman. Diba? Kaya mas naniniwala ako dun sa mga politiko na hindi yumayaman. Diba? Kasi hindi sila nangungurakot ng kaban ng bayan. Makikita mo naman kasi sa isang politiko kung talagang nangungurakot eh. Unang-una, yung mga expensive na gamit niya. Diba? Kung magkakaroon siya ng mga expensive na gamit, mga expensive na ginagastos niya, ganito, ganyan, syempre magkano lang naman ang sweldo
ng isang politiko. 'Di ba? Kung ikaw bibili ka ng 3 kotse na Porsche, kakayanin ba ng isang politiko na doon niya lang kukunin yung pambayad, pambili ng Porsche? 'Di ba? Sa sweldo niya, syempre hindi. Sa kotse siguro makakabili ka, pero nakikita naman natin yung politiko naka-Porsche, mas minsan may mga mamahaling bag na milyong-milyon. Hindi naman sila pinanganak na mayaman. 'Di ba? Okay lang sana kung pinanganak kang hasindero, pinanganak kang mayaman, pinanganak kang talagang parang Ayala Subel, parang gano'n, 'di ba? Yun talaga mayayaman talaga 'yun. Kaso nga lang minsan may mga tumatakbong politiko na hindi naman pinanganak na mayaman tapos biglang magkakaroon ng mga expensive na gamit. 'Di ba? Alangan namang sabihin na hindi, bigay lang sa amin 'to. Bigay ng mga sumusuporta sa amin. Mantakin mo, big time naman, bibigyan ka ng Porsche, binigay lang ng taga-suporta mo. Bibigyan ka ng bag na milyon-milyon, tapos binigay ng suporta mo. Sino ba naman maniniwala doon? Times a week sa Pangulo. Talagang fishy yun. Busy. Hindi lang fishy, amoy bagoong na, baho na talaga. Nangangala, malansa na talaga ang amoy. Na rin ang pahayag si National Security Advisor Eduardo Anyo na ni minsan ay hindi siya nakipag-meeting at nakatanggap ng paper bag na may pera. Siyempre meron ba namang magnanakaw na aamin? Pambihira kayo. Hindi raw ito itotolerate ng NSC at titingnan nila kung ang umano'y revelasyon ng kampo ni na defensor ay parte ng destabilization efforts laban sa gobyerno. Ito na naman tayo sa destabilization. Kasama kasi ang Pag nabubuking kayo, itong mga ito nakakaloko. Hindi ko alam kung sila loko-loko o ginagawa tayong loko-loko. Hindi ko alam kung sila tatanga-tanga o tayo ginagawang tatanga-tanga. Tatanga. Pag binubuking, magnanakaw kayo. Pag nabubuking yung pagnanakaw ninyo, ang tawag nyo sa mga nang bubuking destabilization, destabilizers. Yun naman talaga di ba? Destabilisasyon. Kapag lumaban ka, inamin mo yung katotohanan, destabilisasyon agad, nasisirain ang gobyerno, di ba? Kumbaga nawawala ng karapatan na ihayag kung ano talaga yung totoo. Kasi para naman sa mga Pilipino yung pinaglalaban eh. Di ba? Hindi naman siguro para guluhin. Mas maganda lang siguro, kaya sila nagsasalita ng halimbawa, pagbintangan sila ng ganon. Dinideliveran namin kayo. Bakit hindi nyo idepensa yung sarili nyo sa maayos na paraan? Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Hindi yung babanatan nyo pa yung taong nagpapakalat ng ganon. Mas maganda, ipakita nyo kung anong meron kayo. Ipakita nyo talaga yung mga records nyo. Ipakita nyo na malinis kayo. Ipakita nyo sa lahat ng tao. Kasi parang nangyayari, pag may nagsalita ng ganyan na naglabas ng mga ebidensya, nagganto ng ganyan, babanatan ngayon. Titirahin ngayon ng titirahin. Hindi parang ang mangyayari, parang iisipin ng tao, pinagtatakpan. Pero kung sasagutin mo lahat yan, at patutunayan sa harapan ng mga tao, baka mamaya, bumukas yung isip ng mga tao at maniwala sa sasabihin nyo. Pambihira kayo. Tapos yung mga kakampi nyo, nakasama nyo nagnanakaw, papalakpakan nyo. Bakit? Parang yung pangako ni Bongbong Marcos noong eleksyon. Una, walang natutupad. Pangalawa, generic masyado. Di ba? Ganito rin ang pagtanggi nila. Alam mo mga generic na pagtanggi? Fake news. Fake news yan. Pero hindi naman sila mag-o-offer ng reason or ebidensya bakit fake news. Pangalawa, dinidestabilize lang ang gobyerno. Lusot na sila. Diba? Parang ano yan eh. Pag binuking mo yung rapist, ikaw pa may kasalanan. Pag binuking mo yung addict, ikaw pa may kasalanan. Same thing dito. Binubuking mo yung magnanakaw. Para talaga wala ka ng karapatang magsalita. Destabilization? Kumbaga pag may nalalaman ka, tumahimik ka na lang. Ano yan? Ala ni Anyo sa Umunoy Townhouse meeting kasama si resigned Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at ML Party List Representative Laila de Lima. Para sa agenda, Ivy Reyes. Diyan pa lang makikita mo naman na talagang madaming pictures. And more to come. May videos pa yan. Ha? Ang sabi lang sa amin ni Atty. Balikot, I assume sobra sila sa ebidensya. Kasi sabi niya, hindi niya mababanggit lahat. Kasi mapiprehend, no? Pero pag nagsisagutan itong mga ito maglalabas, ako, sa tingin ko, may mga videos to. Meron siguradong, meron siguradong pinanghahawakan yan, syempre, kaya malalakas din ang loob nila. 103 or 100 plus
yung mga tao ni Saldico, uniform men yan ha. Police, sundalo, Coast Guard, Marines. Tama yung tao ni Saldi ko. Kahit sino, sa una susunod ka pero may magtataka ka rin. Di ba? Pagtatagalan. Magtataka ka. Bakit dinideliver? Hindi na biro ito. Hindi na to simpleng korupsyon. Gahaman na talaga ito. Bababagsakin ng Pilipinas yung ganito kalaking korupsyon. O eto po, tingnan nyo. Eto, nakita ko tong post na to, no? At pag-usapan natin, yan yung sinasabi ko kanina na batuhan nila ng sagutan nitong si Claire tsaka si Defensor. Eto sinabi ni Auntie Claire, Mike Defensor, the known wonder boy. Oh, so ad hominem na siya. Di ba? Dapat yan, nagbibigay ka ng ebidensya or itinatanggi mo or sinasangayunan mo kung talagang nadidelibera ng maleta si Marcos. Hindi yung kung ano-ano sasabihin mo doon sa nagsasalita or naglalabas ng ebidensya laban doon sa amo mo. So titirahin mo. So ano ngayon kung wonder boy siya? Baka mamaya sabihin mo bakla, baka sabihin mo pangit, baka sabihin mo bayan. Hindi, walang issue doon. Ang issue si Bongbong Marcos tumatanggap ng mali-maleta 3 times a week. Yun ang itanggi mo. Focus tayo doon. Hindi issue dito si Defensor. Wala kaming pakialam kay Defensor. Kasi kakain ng mga Pilipino with or without this Defensor. Pero kung magnanakaw yung amo mo, malaki problema natin dahil magugutom ang taong bayan. Huwag nyo kaming iligaw. Yun lang. Sagutin ninyo mga paratang sa inyo. Sabi niya, marami sa Yun yung kanya. sinasabi ko, dapat talaga sagutin nila yung mga paratang sa kanila. Yun talaga ang importante doon. Talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Anong sagot ni Defensor? Si Claire Castro, hindi ito palengke o sari-sari store na pwedeng magbato ng chismis na parang usapang marites. Yan ang sinabi po natin na Claire, Napagkamalang ka tuloy, Marites. you act your position. Wala ka sa kanto. Hindi ka pinabili ng suka. Tapos pagdating mo ron, yung tindero nakakwentuhan mo, tapos ichinismis mo si Defensor. My golly, wow! Abogada ka. Tagapagsalita ka pa ng Pangulo. Sayang, ano ka eh. Layo niya na nga sa Magaganda yung mga sinusuot mong damit. pagiging Nag-aayos ka, hindi ka naman ganyan spokesperson. dati. Naayos mo yung pananamit mo. Yung quality. Yung lumalabas sa bunganga mo, hindi pang PCO ha. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Hindi pang abogado yung mga pinagsasabi mo. Pag may binanggit kang ganyan patungkol kay Defensor, labas ka ebidensya. Hindi, ako ayoko isali dito si Lisa. Pero parang lumalabas na yung boses mo, yung sinasabi mo parang galing lang kay Lisa eh. Di ba? Bakit? Salita ka lang ng salita na walang ebidensya. Alam mo yung parang... Kasi yung mga sinasabi niya, hindi naman parang talagang nanggagaling kay PBBM. Hindi naman kasalita siguro si PBBM ng ganun. Kita mo lang, pangiti-ngiti lang yun. Hindi naman siguro parang ganyan magsalita yun. Asawang nagalit lang. Di ba? Ganun yung reaction ng isang asawa. Ano ka ba, Claire? Asawa ka ni Bongbong Marcos? O nagtatrabaho ka sa isang ahensya ng gobyerno? At tandaan mo, pasahod ka ng taong bayan. Oo. Hindi ka lang asawa. Pasahod siya ng taong bayan, pero ang pinaglilingkuran niya talaga, syempre, alam niyo na. Na inaaway yung asawa mo at nagpupuputa ka dyan. Kaya nga sabi ko, parang si Lisa yung nagsasalta Diba? Pambihir. Eto lang. Masasabi ko, Claire, focus tayo doon sa akusasyon na nagdi-deliver ng mali-maleta 3 times a week sa Pangulo. Tanggi nyo, it's up to you. Ngayon, kung babatuhin mo si Defensor, pwede ba mag-message na lang kayong dalawa na lang? Di ba? Kung gusto nyo magsuntukan, di magsuntukan kayo, bahala kayo, magsabunutan kayong dalawa. O kung mag-message, kayo na lang dalawa. Wala kaming pakialam dyan. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.